Babaeng mahilig magbenta ng ukay-ukay at food stalls? Kasal pala sa mayamang bachelor ng isang taon pero hindi pala alam ng lalaki dahil itinago ito sa kanya. At marriage certificate lang ang pruweba pero hindi naman nagkikita kahit ni isang beses. Ako si Travis. I'll be honest, playboy ako. No doubt. Dati ang life ko, puro kasiyahan lang. Mga one night stand at walang seryosohan. Pero hindi ko inaasahan na isang araw na magigising na lamang ako at kasal na pala ako. Hindi ko nga makita yung mukha ng asawa ko eh. Huwag kayong magtaka, pero may rason ako. It's a long story. Pero sa isang taon ng kasal namin, hindi ko pa siya nakikilala ng personal. Pero kahit ganoon may dahilan kung bakit kami kinasal. Paano nga ba nangyari yon? Kaya makinig lang kayo at ibabahagi ko sa inyo ang buong kwento. Sorry Lou, we're over. Kibit balikat na anunsyo nga ni Travis sa babaeng kaharap niya. What? I just confessed my feelings for you, Travis. How could you do this to me? I don't care about your feelings. Come on, hindi ako fan na makipagrelasyon sa flings ko. Ang kapal din ng mukha mo. Bakit mo pa ako pinaasa kung ganito rin pala ang ending? Wala akong sinabing seryoso tayo, okay? From the start, klaro naman na good time lang to. Ikaw lang tong nag-assume. Akala ko kahit papaano may respeto ka sa feelings ng tao. Pero mali pala ako. You're just a selfish jerk na walang pakialam kung sinong masasaktan mo. Nagkibit balikat ulit si Travis at napahalukip-kip. Hindi ko kasalanan na nagka-feelings ka. I told you already, right? Biglang dinampot ni Lou ang basa sa mesa at tinapon ito sa direksyon ni Travis, ngunit naiwasan niya to. Wala kang konsensya. Sana mahanap mo rin ang taong mas makakapagpabagsak sa'yo kaysa sa kaya mong gawin sa iba. Bago pa nga makapagsalita ulit si Travis, isang malutong na sampal ang bumalot sa buong paligid. Napatingin ang ilang mga tao sa eksena. Damn it, Lou, you're crazy. Ngunit hindi na nga siya pinansin pa ni Lou. Umalis ito ng mabilis. Sa labas ng ukay-ukay, mabilis na naglakad si Lou. Hindi niya namalaya ng babaeng nakatayo malapit sa racks ng damit. Dahil sa pagmamadali, nabunggo niya ito. Ay! Tiknaneng! Napatingin si Penelope sa tumatakbong babae, ngunit hindi siya pinansin nito. Nagpatuloy si Penelope sa pagpili ng damit, ngunit hindi may alis ang mga mata sa direksyon kung saan tumakbo si Lou. Napansin niyang may iniwang panyo ang babae sa sahig. Yumuko siya upang damputin ito. Ano kayang nangyari sa kanya? Tumitig siya sa panyo sandali bago nagdesisyong hintayin si Lou sa pagbabalik. Isang umaga, parang wala namang bago kay Travis. Nakaupo siya sa kanyang opisina habang nagkakape. Maya-maya pumasok ang kanyang lawyer na si Attorney Alvaro na may dalang folder. Travis, kailangan nating mag-usap ngayon na. Napakunot ang noo ni Travis at tinilapag nga ang tasa ng kape. Tungkol saan? Kung tungkol yan sa mga kontrata, hindi ba pwedeng sa meeting na lang? Hindi ito tungkol sa negosyo, Travis. Mas personal to. Umupo si Alvaro sa tapat niya at binuksan ang folder. Pirma mo ba to? Iniabot niya ang isang dokumento kay Travis. Kinuha yun ng lalaki at sinimulang basahin. Marriage certificate? Anong kalokohan to? Wala akong naalalang nagpakasal ako. That's the thing. Ito ang original na marriage certificate. Legal ito, Travis. I had it verified myself. Napatingin si Travis sa lawyer ng matalim. Wait, sintong Penelope? Escalante. Hindi ko nga kilala to eh. Ayon sa dokumento, mag-asawa kayo for over a year now. Ang tanong,
Paano ka nakapirma dito? Sigurado akong peke to. Imposible. Hindi ko kilala yung babae na yan at wala akong panahon para sa kasal. Nagiging mas seryoso na to. Baka ito na yung scam na sinasabi nila. Matapang panasad ni Travis. Maghinay-hinay ka. Ang marriage certificate ay legal and authenticated. Ang tanong dito ay bakit hindi mo naalala? May pirma ka dito oh. Nabigla si Travis at napaupo ulit. Hinaplos niya ang kanyang sentido. Pilit tinaalala ang posibleng nangyari. Pero paano? Kailan? At higit sa lahat, bakit? Maya-maya pa ay tumayo ulit si Travis. Where is this, Penelope? Kailangan magkausap kami. I need answers, Alvaro. Sa kabilang dako, tahimik si Penelope habang nagayos ng kanyang mga ukay-ukay na paninda sa maliit niyang stall. Naramdaman niyang parang may nagmamasid sa kanya. Nilingon niya ito at nakita niya ang isang matangkad na lalaking naka-business suit na tila hindi bagay sa paligid. Si Travis. Excuse me, ikaw ba si Penelope Escalante? Tanong ni Travis nang diretsahan at halatang iritado. Napakunot noo si Penelope habang pinupunasan ng alikabok sa isang blouse. Oo, ako nga. Bakit mo alam ang pangalan ko? Customer ka ba? Hindi makapaniwala si Travis na ito ang babaeng nasa marriage certificate niya. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol to sa isang bagay na hindi ko may paliwanag. Kung tungkol sa mga paninda ko, lahat naman second hand. Pero okay pa, walang sirang zipper o butas. Hindi tungkol sa paninda mo. Tungkol to sa... Inilabas nga niya ang marriage certificate mula sa folder tungkol dito. Nanlaki ang mga mata ni Penelope nang makita yon. O teka, bakit nasa iyo yan? Dapat akong magtanong yan sa'yo. Bakit may marriage certificate na nagsasabing kasal tayo? At bakit ako pumirma dito? Long story yan. Pero teka, ikaw si Travis Alcaraz, 'di ba? Hindi mo ako maalala? Anong hindi ko maalala? Hindi kita kilala. At paano mo ako kilala? Napailing si Penelope at muling napatingin sa certificate. Alam mo, chill ka lang dyan at huwag ka nang magalit dahil hindi kita type, okay? Hindi mo ako tipo, hindi rin kita gusto. Nagkataon lang na kailangan ko ng pera noon at pumayag ako sa kasal. Napakunot na si Travis. What? Anong ibig mo sabihin na pumayag ka sa kasal? Ginawa mo to para sa pera? Halos mag-init ang ulo ni Travis. Tumango si Penelope at kalmadong sumagot. Oo, hindi ka naman pumunta sa kasal by the way. Pirma lang ang kailangan. At sabi ng lawyer mo noon, okay lang daw yon. Ang importante maayos yung papeles. Napatigil si Travis at napaisip. So, inamin mo na ginawa mo to dahil sa pera. Pero bakit naman may ganitong klaseng kasunduan? Takang tanong nga ni Travis. Napatingin si Penelope sa kanya ng seryoso. Simple lang, Mr. Alcaraz. You needed someone to marry for a deal, di ba? Ako naman, kailangan ko ng pera para mapagamot si mama. Kaya pumayag ako. Tapos na rin naman ang usapan natin nun eh. Kaya bakit ka nandito ngayon? Dahil lumabas ang certificate na to at wala akong alam na kasal pala to. Gusto ko ng paliwanag, paano mo nagawa to nang hindi ko alam? Uy, relax ka lang. Pwede naman tayong pumirma ng annulment paper, di ba? Hindi naman kita ginulangan eh. Ikaw ang pumayag nun, remember? Tumango-tango si Travis. Tama, annulment paper. Pero, paano ko pumayag kung hindi ko alam? Nagkibit-balikat si Penelope. Ewan, siguro masyado kang busy noon, kaya hindi mo na pinansin. Teka, kung wala ka namang pake noon, bakit parang big deal na ngayon? Big deal? Dahil legal tayong kasal.
Hindi ko may paliwanag sa sarili ko kung bakit ganitong sitwasyon. Kailangan natin itong ayusin. Annulment! Tama, annulment. Napailing si Penelope. Ay nako, kung annulment ang habol mo, di gawin natin. Basta, sagot mo lahat ng gastos ha. Tumango si Travis. Of course, sagot ko lahat. Pero kailangan kong maintindihan. Ano pa bang hindi ko alam tungkol dito? Actually, wala na. Hindi kita siniraan o ginulo. Kung tutuusin, ikaw pa nga ang dapat na magpasalamat. Kasi tahimik akong nagtrabaho. Hindi naman ako naghabol sa pera mo o kung sa ano. Kailangan ko lang talaga ng pera para sa nanay ko. Hindi ako nag-take advantage. Thank God for that. Inis pa nga nasabi ni Travis. Pero sa totoo lang, nakakabaliw tong sitwasyong to. I still can't believe na nangyari to sa akin. Welcome to my life, Mr. Alcaraz. Hindi naman ako masaya na nandito ka rin ngayon. Pero sige na, ayusin na natin to. Gusto ko na rin matapos ang lahat. Sabi ni Penelope. Nagulat si Travis sa sagot niya. Para bang wala talagang emosyon si Penelope tungkol sa sitwasyon nila. Hindi man lamang siya naguguluhan. Ngunit hindi nga niya napigilang tanungin. Bakit parang wala kang pake? Kasi nga, wala naman talaga akong balak makialam sa buhay mo. Ikaw ang may deal noon. Ako lang naman tong tinapunan mo ng problema. Tumigil si Penelope at tinignan siya ng matalim. Ngayon, ikaw naman ang bahala rito, Mr. Big Shot. Napa-facepalm si Travis. Alam niyang hindi magiging madali ang pagpapaayos ng gulong ito. Biglang tumunog ang cellphone niya, kaya tinis nga niyang sinagot ito. Ano na, Grandpa? Sagot ni Travis sa tawag habang pilit pinipigilan ang frustration niya. Congratulations! At nag-asawa ka na. Ang tagal ko nang hinihintay na malaman mo rin. Halakak ng matanda sa kabilang linya. Congratulations? Anong pinagsasasabi mo, Grandpa? Paano mo nalaman to? Ako pa ba? Siyempre alam ko. Ako pa nga ang nagsuggest na magpakasal ka noon para maayos ang business deal na yon. Hindi mo ba naalala? Biglang napahinto si Travis. Biglang tumigil ang mundo niya habang pinoproseso ang sinabi ng lolo niya. You what? You set this up? Tanong nga ni Travis. Relax ka lang, iho. Hindi ko naman nakalain na makakalimutan mo. At saka, tignan mo na lang sa brighter side. May asawa ka na. At mukhang matino naman si Penelope. Hindi na natiis pa ni Travis ang matanda. Napasigaw siya. This is insane. I'm coming over. Kailangan natin tong pag-usapan ng harapan. O sige, iho. Sabihin mo kay Penelope na dalhan ka niya ng ukay-ukay shirt. Gusto ko rin yung style niya, mukhang creative. Grandpa? Sigaw ulit ni Travis bago ibinaba ang tawag. Hinarap niya si Penelope. Natahimik lang na nanonood sa drama mula kanina. Halika dito. Utos nga ni Travis sabay hila kay Penelope sa braso. Hoy, teka lang. Ano ginagawa mo? Pilit na pagpupumiglas ni Penelope. Pero masyadong malakas si Travis para sa kanya. Sumama ka sa akin. Pupunta tayo sa lolo ko at lilinawin natin tong kalokohan na to. Mariing sabi nga ni Travis habang hinihila si Penelope papunta sa kotse. Bakit naman ako sasama? Trabaho ko to, uy. Protesta nga ni Penelope habang pilit niyang binubuka ang braso niya mula kay Travis. Trabaho mo? Well, guess what? Trabaho mo rin na maging asawa ko. Kahit technically, ayoko naman. Ang kapal din ang mukha mo. Hindi mo nga alam na kasal tayo eh. Tapos ngayon parang kasalanan ko pa. Galit na sigaw ni Penelope pero wala siyang nagawa nang itulak siya ni Travis papasok sa passenger seat. Pagkatapos nitong pumasok sa driver seat, galit na pinatakbo ni Travis ang sasakyan. Teka, bakit ako kasama? Hindi ko naman siya kilala. Reklamo ni Penelope.
Exactly. Hindi mo siya kilala, pero ikaw ang dahilan kung bakit siya tuwang-tuwa ngayon. May utang ka sa akin na paliwanag, Penelope. Kaya tumahimik ka dyan at samahan mo ko. Maring sagot ni Travis. Napailing na nga lamang si Penelope at tahimik na nga lamang na tumingin sa binata. Kung hindi lang talaga maganda ang bayad sa'yo noon, ayoko na sanang ma-involve sa buhay mo. O sige, anong plano mo pagdating natin sa mansyon ng lolo mo? Tanong ni Penelope na may halong inis. Simple lang, tatanungin ko kung anong trip niya at bakit ako naipit sa ganitong sitwasyon. At ikaw tatahimik ka lang at sasabihin mo ang totoo. Wow, ikaw na talaga, boss! Sarcastic na sagot ni Penelope. Good luck sa mission mo, Mr. Alcaraz. Nang makarating sila sa mansyon, sinalubong agad sila ng mga kasambahay na halatang nagulat sa presensya ni Penelope. Penelope, iha, welcome sa bahay. Bati nga ng matanda habang nakangiti. Explain this madness. Anong ibig sabihin ng prank deal na to? Bakit ako ang kailangan magdusa sa kalokohan ng great-grandfather ko? Ani nga ni Travis. Napailing ang matanda habang nakangisi. Iho, huwag ka nang masyadong seryoso. Hindi naman prank yan, legacy yan. Napakunot noo ito. Legacy? You're telling me this circus is a legacy? I don't even remember agreeing to this marriage. Paano to nangyari? Napatingin si Penelope kay Travis na para bang gusto nga niyang sabihin na ang lahat ng to hindi siya kasali. Hoy, ikaw ang may lolo na mahilig magpaandar. Hindi ako. Tigilan mo nga ako dyan. Simple lang naman ang dahilan, iho. Para mapanatili ang ilang properties natin, sinabi ng lolo mo na kailangan ng arranged marriage. Pero may loophole. Kailangan tumagal ang kasal ng 2 taon bago maging legal ang inheritance mo. 2 taon? Sabay na sabi ni Travis at Penelope. Yes, 2 taon. Sagot naman ng matanda na parang nanunood lang ng magandang palabas. At sa lagay ng papeles, may nakalagay na clause na kung magpapaanal kayo bago matapos ang 1 taon, mababawasan ng properties na mapupunta sa'yo, Travis. Kahit umabot pa ng 1 taon, hindi ba't 1 taon na kayo? Naupo si Travis sa sofa habang nagpipigil na wag sumabog. You're telling me I could lose everything because of this ridiculous marriage? Not everything, dagdag ng lolo, but enough to make you reconsider. Samantalang si Penelope naman nakahalukip-kip lang habang nakatitig sa kanilang dalawa. Aba, parang wala naman akong kinalaman dyan pero ako ang damay sa gulo. Bakit hindi mo na lang ibigay ang property sa ibang tao? Sad na nga lamang nito. Napailing ang lolo. Iha, hindi ka makakaalis basta-basta. Remember? Ikaw rin ang pumirma sa kasunduan. You're just as bound to do this contract as Travis is. Ano po? Akala ko noon simpleng kasal lang yun para makuha po ang pera para sa pagpapagamot ni mama. Hindi ko naman po alam na ganito pala kalala. Biglang sumingit si Travis na ngayoy nakatingin kay Penelope ng seryoso. And you expect me to stay married to someone who clearly only did this for money? Seryosong saad ni Travis. Napakunot noo si Penelope at parang nagpanting ang tenga niya. Hoy, Mr. Alcaraz, huwag mo akong paandaran. Ikaw nga ang hindi sumipot sa kasal Tapos ako pa talaga ang sinisisi mo? Kung tutuusin, ikaw ang pumirma sa lahat ng to. Nagpalitan nga sila ng matatalim na tingin. At muling tumawa ang lolo ni Travis. Hay nako, kayong dalawa perfect match talaga. 1 taon lang naman anak. Kaya nyo to. Treat it like a business deal. Business deal? Sabay na tanong ni Travis at Penelope. Exactly. Travis, focus on keeping the inheritance. Penelope,
Enjoy the benefits habang kasama ka sa kasunduan. Win-win situation, hindi ba? Napanganga si Travis. This is not a win-win. This is a disaster. Tumayo si Penelope at humarap sa matanda. Sorry po, pero wala akong balak manatili rito. Naibigay na ang pera para sa nanay ko so wala akong utang na loob. Gusto ko nang tapusin to. Ngunit ngumisi ang lolo. Iha, basahin mo ang fine print. Kung hindi mo tatapusin ng 1 taon magbabayad ka ng malaking penalty at sigurado kung wala kang ganung pera. Napalunok si Penelope habang si Travis naman ay napahawak sa noo. Fantastic. So we're stuck together because of some absurd contract. This is the worst experience ever. Sigaw pa nga ni Travis. Uy, huwag ka nga dyan. Hindi rin ako masaya ah. Pero kung ganito ang rules, fine. 1 year lang naman eh. Kaya ko to. Total, worth it naman yung naging kapalit eh. Yung hospitalization ng nanay ko. Napalunok na nga lamang si Travis at parang may humaplot sa kanyang puso. Good. Sagot ng lolo niya. Let's have dinner to celebrate. Parehong napatingin sina Travis at Penelope sa kanya ng may halong inis at pagkadismaya. Ngunit walang nagawa ang dalawa. Pagkatapos ng awkward na dinner na halos puro alitan ni na Travis at Penelope ang tema na pag-usapan nilang mag-pretend na mag-asawa para maayos ang lahat. Kailangan nilang maging presentable sa pamilya at media, lalo na't kilalang prominenteng family ang Alcaraz. Napilitang mag-move in si Penelope sa malaking bahay ni Travis. Isang bagay na hindi niya ikinatuwa. Tumigil siya sa harap ng magarbong entrance, dala ng maliit na maleta, habang si Travis nakapamewang na nakatingin nga sa kanya. Yan na ba yan? Yan lang ang dala mo? Tanong ni Travis habang bahagyang nakataas ang kilay. Ano bang akala mo? May balak ba akong magtagal dito? Hindi naman ako nagdala ng buong aparador ko, no, Mr. Alcaraz? Diba ayaw mo naman talaga yun? At least, magmukha ka man lang asawa ko. Ang daming nakatingin sa atin ngayon dahil sa mga reporters. Kung ano-ano na naman ang isusulat nila kapag mukhang border ka lang dito. Hoy, excuse me. Ano bang problema mo sa suot ko ha? Tsaka, asawa mo raw ako pero hindi mo naman ako niligawan, di ba? Kaya wag ka nang magreklamo pa dyan. Tiisin mo ko, no? Sagot ni Penelope. Sabay hakbang papasok sa bahay. Pagkapasok pa nga lang nila sa bahay, napansin kagad ni Penelope ang sobrang linis at minimalist na style ng lugar. Wow, ang sosyal ah. Parang hindi pang tao to. Para lang sa mga magazine. Kung hindi ka sanay, pwede ka namang umuwi sa tinutuluyan mo. Malamig na sagot nga ni Travis habang binababa ang bag ni Penelope sa isang kwarto. Uy, defensive ka agad. Compliment na nga yun, relax ka lang Mr. Alcaraz. Ilang beses ko bang sasabihin na wag mo akong tawaging Mr. Alcaraz? Asawa mo ako, kahit na sa papel lang. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Sweetheart? Darling, babe? Ang cheesy mo rin pala minsan ah. Sagot ni Penelope na halatang nangasar. Napailing si Travis. Bahala ka. Basta wag mo akong tatawaging parang boss mo. Ngumisi si Penelope habang palingalinga sa bahay. Napansin niyang sobrang organized lahat. Mula sa pagkakaayos ng mga libro hanggang sa pagkakapilangan ng mga sapatos ni Travis. Wala na ngang ni isang alikabok o kalat. Teka, wala bang tao rito? Wala kang kasambahay? Tanong niya. Meron pero pinapauwi ko minsan. Ayoko ng maraming tao rito. Hay nako, kawawa naman sila. Parang masungit kang amo. Biro pa nga ni Penelope. Mas gusto ko ng tahimik na bahay kesa makipag-usap sa mga gaya mo. Napakadaldal. Gaya ko? Aba, ano bang problema mo sa akin ha? Galit na balik nga ni Penelope. Kung tutuusin, hindi naman ako ang may kasalanan kung bakit tayo nasa ganitong sitwasyon.
Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang pumirma sa kasunduan. Ikaw rin ang pumayag, remember? Malamig na sagot ni Travis habang nakatitig kay Penelope. Napairap si Penelope. Fine, wag na tayong magsisihan. Ang usapan natin tapusin natin tong deal na to nang hindi nagkakagulo, tama? So let's just stay out of each other's way para magkaroon ng peace, di ba? Good. Mas mabuti pa yon. Sagot ni Travis bago bumalik sa opisina sa loob ng bahay. Sa unang gabi, nang magkasama tumambad kaagad ang pagkakaiba ng ugali nila. Si Penelope na sanay sa simpleng pamumuhay habang si Travis halatang spoiled at perfectionist. Penelope, ano yung ginagawa mo? Tanong ni Travis nang makita niyang kumakain si Penelope ng chips sa sofa habang nakataas ang paa sa center table. Kumakain? Malinaw naman, di ba? Bulag ka ba? Sagot pa nga ni Penelope ng pilosopo nang hindi man lamang tumingin sa lalaki. Kumakain? Pwede bang itigil mo yan? Ang mahal ng table na yan tapos gagawin mo lang na footrest? Chill. Relax ka lang, hindi naman masisira to. Ikaw talaga napaka-OA. OA? Kung may sisira niyan, ikaw ang babayad ko. Tumawa lang ng malakas si Penelope. Teka, kala ko mayaman ka. Bakit parang takot ka sa konting gasgas? Ang hirap sa'yo, wala kang disiplina. Kaya siguro pumayag ka sa ganitong kasal. Easy money, di ba? Biglang tumahimik si Penelope at seryosong tumingin kay Travis. Hoy, kung may problema ka sa akin, sabihin mo ng harapan. Pero wag na wag mong ipagpapalagay na hindi ko pinaghirapan ang lahat ng to. Ginawa ko to para sa mama ko, hindi para sa sarili ko. Natigilan si Travis. Hindi niya inaasahang magiging seryoso si Penelope. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Fine, just don't mess up my house. Dumalo ang dalawa sa isang event na inorganisa ng pamilya ni Travis. Dito napilitan silang magpanggap na sweet couple. Smile ka naman. Bulong nga ni Travis habang magkasabay nga silang naglalakad. Smile? Hindi mo naman sinabi na kailangan ko pang ngumiti. Kasama ba to sa kontrata? Pabalang nasagot ni Penelope pero bigla na nga rin siyang ngumiti nang makita ang mga kamera. Magbehave ka. Kapag hindi tayo mukhang in love, sasabihin nilang scam tong kasal natin. Pwes, magpakitang gilas ka. Sagot ni Penelope sabay kurot sa tagiliran ni Travis na hindi halata. Aray! Bulong nga ni Travis at pilit na ngumiti habang binabaling ang mukha palayo. Penelope, gusto mo ba talagang magkaalaman tayo rito? Gusto mong magkaalaman? Sige, subukan mo. Nakangiting sabi ni Penelope habang naglalakad palayo sa grupo. Ang hirap sa'yo. Gusto mo talaga akong inisin. Sabi mo mag-behave ako, di ba? Nag-behave naman ako. Ayon sa sarili kong paraan. Self-serving as usual. Sagot naman ni Travis. Uy, kung ayaw mo sa akin, pwede mo namang kausapin ang lolo mo. Natapusin na natin to. Ganun lang kadali. Tumigil siya sa paglalakad at hinarap si Travis. You think I haven't tried? Matigas ang ulo ng lolo ko. Kaya nga tayo nandito sa gulong to. Huminto siya sa harap ni Penelope at sinadyang lakas ng boses. Pero kung sa tingin mo madali akong susuko, nagkakamali ka. Naramdaman ni Penelope ang mga matang nakatingin sa kanila. Pilit siyang ngumiti habang binababa ang boses. Mr. Alcaraz, baka nakakalimutan mo. Show muna tayo. Huwag kang magpasabog dito. Gusto mong mag-show? Sige. Lumapit siya ng dahan-dahan kay Penelope bahagyang yumuko para magsalita sa tenga niya. Kita mo yung mga reporter na yan? Gusto mo bang may bagong headline bukas tungkol sa asawang suplada? Napangiti si Penelope. Ngunit halata ang inis. Suplada? Sige, Mr. Perfect. Subukan mong tawagin akong suplada ulit at baka hindi headline ang abutin mo. Kundi trending sa social media na binatukan kita. Nagpatuloy ang tensyon habang iniangat ni Travis ang kamay at ipinatong ito sa likod ni Penelope. Mukhang sweet
Sa paningin ng iba pero ramdam ni Penelope ang bigat ng irita ni Travis. Smile, sweetheart. Pakitang tao muna, okay? Kung ako ang sweetheart mo, kawawa ka naman. Gusto mo ba ng bagong tawag? Angas king, yun ang bagay sa'yo. Sagot naman ni Penelope. Mas gusto ko yun kesa sa pagiging walking disaster tulad mo. Nagpatuloy silang naglalakad, pero sa ilalim ng ngiti ay naroon ang tensyon at pagbabardagulan. Nang makarating sila sa grupo ng mga bisita, agad nang umiti si Penelope at sinandal ang ulo sa balikat ni Travis. Honey, mag-behave ka na. Ang dami nating kaibigan dito. Napanganga si Travis pero agad ding umiti at pilit na tinatakpan ng gulat. Of course, ikaw pa ang magtuturo sa akin ng tamang behavior. Nilapitan sila ng lolo ni Travis. Nahalatang tuwang-tuwa sa sweetness kuno ng dalawa. Hay naku, mukhang nagkakasundo na kayo ah. Sana naman ma-maintain nyo yan. Syempre po, Lo. Ang saya nga namin diba, sweetheart? Sabay hawak sa braso ni Travis at biglang pinisil pa nga ni Penelope ito. Oo naman, Lolo, Penelope's just so perfect. Pilit ang ngiti habang tumitig kay Penelope nang may halong inis at pasasalamat sa husay ng acting nito. Habang papalayo ang lolo ni Travis, pumulong si Penelope. Perfect daw. At least alam mo. Perfectly annoying. Seryosong sagot naman ni Travis sa babae. Pero napabuntong hininga na nga lamang nang makita ang ngiti ni Penelope. Sa pangalawang event naman nilang magkasama bilang mag-asawa, todo project nga si Penelope. Nang charming na ngiti habang si Travis naman ay mukhang forced ang bawat kilos. Uy, umiti ka naman. Para kang a-attend ng burol dyan eh. Bulong ni Penelope kay Travis habang naglalakad sila, papasok sa event hall. Hindi ko kailangan ng advice mo. Alam kong ginagawa ko. Aba, mukha kang stiff dyan eh. Baka isipin nila, ginayuma kita kaya ka nagpakasal sa akin. Pwede ba, Penelope? Tumigil ka na. Inis na sagot nga ni Travis habang pilit nang umingiti para sa mga bisita. Hindi maiwasang makuha ni Penelope ang atensyon ng mga tao. Maganda ang damit niya at confident ang galaw niya. Isa pang problema ni Travis ang pagiging madaldal ni Penelope. Oh, hi! I'm Penelope, Travis' wife. Ang ganda ng damit mo, saan mo nabili? Sabay ngiti ni Penelope sa isa sa mga babae roon. Wow, ang friendly ng asawa mo. Bulong ng kaibigan ni Travis sa kanya. Hindi mo man lang sinabi na kasal ka na. At ang charming pa niya. Hala akong time para mag-explain. Malamig na sagot ni Travis habang pinapanood si Penelope na parang natural sa pakikipag-usap sa mga tao. Habang naglalakad pabalik sa table nila, biglang nadapa si Penelope sa harap ng lahat. Oh my gosh, Travis, tulungan mo ko! Sigaw ni Penelope habang nakakapit sa braso niya. Tumayo ka na, nakakahiya, sabi ni Travis habang pilit siyang tinutulungan tumayo. Ang taas kasi ng heels ko eh. Hindi ako sanay sa ganito. Reklamo naman ni Penelope. Kung hindi ka sanay, bakit sinuot mo pa? Tanong ni Travis. Nahalatang naiinis na nga. Gusto kong magmukhang sosyal, okay? Para hindi ka mapahiya. Sagot ni Penelope, nahalatang naiirita na nga rin. Magmukhang sosyal? Kung naka-flats ka, mas sosyal pa sana kasi at least hindi ka nadadapa. Wow ha, ang supportive mo naman no. Buti na lang ikaw ang asawa ko. Sa palabas na to, ang comforting mo talaga. Sarcastic na saad ni Penelope at tumayo siya, inayos ang sarili. Pilit na nagpipigil ng ngiti, sa harap ng mga bisitang halatang pinipigilan din ang tawa. Kung wala lang tayong kontrata, iniwan na kita dito. Tumikim siya at pilit ng umiti sa mga nakatingin sa kanila. Sorry po mahilig lang talaga sa drama ang asawa ko. Drama? Akala ko ba acting ang specialty mo? Mukhang ikaw ang hindi marunong eh. Sumimangot si Penelope at pilit inilingkis ang braso kay Travis para magmukhang sweet kuno. Pasensya na sweetheart, hindi ko sinasadya na bigyan ka ng dagdag na stress. Ang totoo,
Ikaw ang embodiment ng stress. Naglakad na nga sila papunta sa kanilang table pero ramdam ni Penelope ang panginginig ng braso ni Travis sa pagpipigil ng inis. Hindi nga nito alam ang kanyang gagawin. Relax ka lang. Hindi ka magiging gwapo kung palagi kang nakasimangot. Smile naman dyan. Kinurot niya ng bahagya ang tagiliran nito. Kung hindi lang talaga ako pinapanood ng buong mundo, nakasigaw na ako. Pilit nga siyang umiti at bumulong. Subukan mo pa akong inisin. Magkakaalaman tayo dito. Interesting offer. Pero pass muna ako ngayon. Mas enjoy pa akong panoorin kang napipikon eh. Ngumiti si Penelope ng matamis sa isang paparazzi na kinukunan sila ng litrato at inaasar pa talaga niya si Travis. Smile, darling. Say cheese. Cheese? More like disaster. Tumitig siya kay Penelope na nagpipigil ng tawa. Admit it, Travis. Ang saya-saya ng buhay mo ngayon nang dahil sa akin. Hindi na boring. Kung masaya ang tawag mo sa pakiramdam na gusto kong tumalon sa bintana, sure. Sobrang saya. Abala si Penelope sa pakikipag-usap sa isang lalaki na halatang enjoy na enjoy sa usapan nila. Kumuha lang siya saglit ng pagkain ay may ibang kausap na nga ito. Hindi napigilan ni Travis ang mapansin ito mula sa malayo at unti-unti na ngang nagiinit ang ulo niya habang pinapanood ng masiglang ngiti ni Penelope. Ano bang pinag-uusapan nila? At parang ang saya-saya nila. Tanong ni Travis. Hindi na nga siya nakapagpigil at mabilis na lumapit sa dalawa. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bigla niyang hinila si Penelope sa braso. Ano ba Travis? Nakakahiya ka! Sigaw niya habang pilit na kumakawala. Ngunit sa halip na magsalita biglang hinalikan ni Travis si Penelope sa pisngi na ikinagulat na nga lamang ng lahat lalo na si Penelope mismo. What the hell Travis? Halos sumigaw na sabi nga niya, sabay hawak ang pisngi. Biglang nagulat din si Travis sa ginawa. Ano? Wala yun. Agad niyang nilingon ang lalaking kausap ni Penelope. Pasensya ka na, asawa ko kasi siya. Nagkipit balikat na nga lamang ang lalaki. Okay, nice meeting you Penelope. Sabi nito bago tumalikod at umalis. Pagkaalis ng lalaki agad na humarap si Penelope kay Travis na may matalim na tingin. Ano yun ha? Sinasabotahin mo ba ako? Pinagtitinginan na tayo ng lahat. Saad ni Penelope. Tigilan mo nga ako Penelope. Wala akong pakialam kung sino ang kausap mo pero tandaan mo, nasa isang kasunduan tayo. Ayokong mukhang katawa-tawa dito. Katawa-tawa? Ano sa tingin mo ang ginawa mo? At excuse me, wala akong ginagawang masama. Ano to selos? Tanong ni Penelope. Selos? Sa'yo? Ang layo mo sa type kong babae. Sabay tingin kay Penelope sa ulo hanggang paa. Kaya't nainsulto si Penelope at sinipa niya ito sa bandang singit. Parang ilang segundong bumisita sa langit si Travis dahil sa sakit ng pagkakasipa ng babae. Napaluhod si Travis habang hawak-hawak ang singit niya pero hindi niya pinalampas ang ginawa ni Penelope. Ano ba? Anong klaseng asawa ang naninipa ng asawa niya? Anong klaseng asawa ang nanlalait ng asawa niya sa harap ng maraming tao? Bulyaw ni Penelope at nagkikis-kis nga ng mga braso sa inis. Kung malayo ako sa type mo, aba, edi ikaw nang may mataas na standards. Pero FYI, ang dami ko kayang fans, Travis. Hindi mo ko kailangan i-remind na hindi mo ko type. Napakulot noo si Travis. Fans? Anong fans? Ang mailman ba yan? Na walang magawa sa buhay? Banat ni Travis kahit namimilipit pa rin sa sakit. Bastos ka talaga. Hinampas ni Penelope si Travis gamit ang clutch bag niya dahilan para magtinginan lalo ang mga tao sa venue. Tumigil ka na. Hinawakan ni Travis ang pulso niya para pigilan ang sunod-sunod. Nahampas nito. Ikaw pa talaga ang babaeng pinakasalan ko? Bakit parang nambabarangay ka ba dito? Ikaw ang unang nagsimula, Travis. At FYI ulit kung hindi lang dahil sa kontratang to, hinding-hindi kita pakakasalan.
Kahit magtayo ka pa ng mansyon sa harap ng bahay namin. Para bang gusto ko rin ang kasunduang to ah. Hindi ko pinangarap na makasama ka araw-araw. Tumayo si Travis kahit may sakit pa rin. Pinipilit itago ang pilay niya. Kung hindi lang sa bla 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 bla, sabat naman at pangiinis ni Penelope, kaya hindi na naituloy pa ni Travis ang kanyang sasabihin. Hinawi ang kamay niya sa hangin. Paulit-ulit ka na lang. Break the contract kung hindi mo kaya. You're the one who's slacking, Penelope. That's why this feels impossible. Wow! Ako pa talaga ang nagkulang. Tumawa si Penelope ng sarcastic pero halatang malapit ng sumabog. Kung tutuusin, ako nga ang bumabalanse sa reputasyon mo, Travis. Kung wala akong malamang ang tingin ng mga tao sa'yo ngayon, boring. Tumikim si Travis nang mapansin ng biglang katahimikan sa paligid. Napalingon siya sa mga taong nanonood, kasama ang ilang reporters na nakahabang na nga sa eksena. Napaatras si Penelope. Napansin din ang mga kamera. Agad siyang ngumiti at nag-pose pa at bumulong kay Travis. Ngumiti ka dali, baka headline ka bukas. Kung headline tayo bukas, ikaw ang sasagot ng damage control. Sagot naman ni Travis. Aba bakit ako? Ikaw kayang nagsimula, remember? Sagot naman ni Penelope habang patuloy pa ring nakangiti para sa mga kamera. Ikaw ang nagsimula. Kung hindi mo ko sinipa, wala tayo sa ganitong sitwasyon. Sabi naman ni Travis, pero nag-post naman sa harap ng kamera. Nagsimula na namang mag-ambaan ng dalawa habang abalang mga kamera sa pagsasalo ng bawat galaw nila. Sa kabila ng lahat, hindi maiwasang mapansin ng mga tao na kahit nagtatalo sila may chemistry talaga ang dalawa. Sa likod ng kamera, isang kaibigan ni Travis ang lumapit at napailing. Travis, alam mo, bagay kayong dalawa. Para kayong lumang mag-asawa. Shut up. Sabay nilang sagot. Dahilan para magkatawanan ng iba. Maaga pa lang mukhang hindi maganda ang gising ni Penelope. Nakasalampak siya sa sofa. Nakapantulog pa at walang ka-effort na nagayos. Wala siyang pakialam kung magulo ang buhok niya. Sino ba namang makakakita, diba? Pero mali siya. Biglang may kumatok ng pinto dahil wala sa Travis. Napilitang tumayo si Penelope at pagbukas niya, tumambad sa kanyang isang babaeng naka-cocktail dress kahit 7:00 pa lang ng umaga. Uy, andito pa si Travis? Tanong ng babae habang kinikindatan si Penelope na para bang wala siyang karapatang nandun. Anong kailangan mo? Tanong ni Penelope halatang niirita sa itsura ng babae. Personal, pwede bang tawagin mo na siya? Ako nga pala si Sandra. Sabi nito at pinilit pa ngang makapasok sa bahay. Sandra? Hindi kita kilala, girl. At personal ba ka mo? Bakit parang wala akong naririnig na invitation para pumasok ka? Excuse me? Wife ka ba niya? Parang hindi naman kasi. Oo, asawa ako. At oo, hindi kita gusto. Travis is busy kaya bye-bye. Nangasar na sagot pa nga ni Penelope. Hinawakan niyang balikat ni Sandra at tuluyang tinulak palabas. Pero syempre, hindi nagpaawat si Sandra at bumalik sa pinto. Nang makita ni Penelope na papasok ulit ang babae, hinila niya ang doorknob nang may diin at binagsak ang pinto sa harapan nito. Akala niya, tapos na ang drama pero maya-maya lang biglang bumukas ang pinto at naroon si Travis na kararating lang. Sandra? Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Travis at halatang gulat. Travis, hi! I just miss you. Maarte pa nga nasabi ni Sandra na pasimpleng nilagpasan si Penelope para pumasok. Hoy, saan ka pupunta? Bulyaw ni Penelope pero si Sandra ay diretsyo sa direksyon ni Travis. Pero bago pa sumayad ang labi ni Sandra, mabilis na lumapit si Penelope at nilagay ang paa niya sa dadaanan ng babae. Napasigaw tuloy si Sandra nang matisod at halos mahulog ang buong katawan niya sa sahig. Ano ba?
Galit na sigaw ni Sandra at hinablot ang kanyang takong. Uy, sorry ah. Akala ko kasi walang nakaharang eh. Nakangiting sagot naman ni Penelope at tumayo nang maayos na parang walang nangyari. What do you think are you doing, Penelope? Tanong naman ni Travis nang makita ang eksena. Ha? Ako? Wala naman akong ginagawa, Hana. Nangaasar pa nga nasabi ni Penelope na sinadya pang bigyang diin ang salitang Han sabay hawak sa braso ni Travis. Nakita ko lang kasi na parang nahulog siya sa maling tao. Natahimik si Sandra. Travis, I didn't come here to fight. Oh, edi wag kang lumaban. Sabat naman ni Penelope sabay ngiti ng matamis. O sige na Sandra, hanapin mo lang siguro yung ibang fling ni Travis kasi obvious naman na tapos na kayo. Penelope, sabi ni Travis pero hindi na nga nakapagsalita pa nang mag-marcha palabas si Sandra at halatang masama nga talaga ang loob. Pagkaalis ni Sandra, hinarap ni Travis si Penelope. Ano na naman tong gulo mo? Gulo? Ako pa talagang may gulo? Hoy Travis, kung may mga babaeng ganun na pumupunta rito, siguraduhin mong wala akong makita ha. Ayokong magwalis ng basura sa umaga. Penelope, hindi mo ba narinig? Ayaw niyang makipag-away, hindi ko rin naman siya inimbita rito. Ah, so iniwan mo siya sa labas ng pintuan dati pa, kaya ngayon bumalik siya rito na parang regular customer. Excuse me? Anong customer? Wala akong sinabing bumalik siya rito. Hindi mo man lang ba naisip na maglagay ng no flings allowed sign sa gate? Alam mo Travis, ang dami mong alam sa negosyo, pero sa mga ganito wala kang common sense. Flings? Akala mo ba lahat ng babae na kilala ko, fling ka agad? Wow, so marami pala sila. Baka gusto mong bigyan ako ng schedule para hindi sila magkasabay-sabay dito. Pangasar pa ni Penelope. Hindi porket may mga babaeng gustong makita ako, fling na kaagad. O talaga? Eh ano tong Sandra na to? Gusto lang daw niyang makita ka. Tapos, may bonus kiss pa. Hindi mo ba alam na bawal yun sa asawa ng iba? Kunwari lang tayong mag-asawa, remember? Kung ako nga lang masusunod dapat, papapirmahin na kita ng annulment paper. Huwag kang magdrama, na parang totoo. Oo, kunwari nga pero kahit kunwari, hindi ako papayag na maging tambayan ng flings mo ang bahay na to. Konting respeto naman. Legal pa rin ang kasal natin. Kung gusto mong gawin yun, edi bumalik ka sa bachelor pad mo. Pwede ba, Penelope? Tigilan mo na to. Hindi ka naman totoo. Totoo o hindi, Travis, asawa mo pa rin ako sa papel. At habang ako ang asawa mo, magtira ka naman ng respeto. Inuulit ko, pwede? Biglang natahimik si Travis na parang tinamaan ng sinabi ni Penelope. Pero hindi pa nga siya sumuko. Sige, fine. Pero hindi mo na kailangan sipain ang bisita ko. Hoy, hindi ko sinipa si Sandra. Nadapa siya at wala akong kinalaman dun. Talaga? So sinong naglagay ng paa sa harap niya? Self-defense yun, Travis, alam mo naman. Natouch ako emotionally sa presensya niya. Ikaw ang nanakit at ako ang kailangan mag-explain sa kanya. Eh di mag-explain ka. Bahala ka nga dyan. Pagsusungit ni Penelope. Nakatitig lang si Travis kay Penelope habang naglalakad dito palayo. Kung ano man ang nasa isip niya, hindi niya rin maintindihan pero isang bagay ang sigurado. Hindi niya kayang lampasan ng energy ng babaeng to. Katatapos ng mahabang araw bumalik si Travis sa sala kung saan nakahilata si Penelope na parang walang nangyari. Nakataas ang paa nito sa sofa habang nanonood ng TV, hawak ang isang malaking mangkok ng popcorn. Nang makita niya si Travis, binati niya ito nang walang kibo. Gusto mo ng popcorn? Libre lang. Huwag kang mahiyang kumuha. Sabi ni Penelope sabay lapag ng mangkok sa lamesa. Hindi sumagot si Travis na upo siya sa kabilang gilid ng sofa at tahimik na nag-isip. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Penelope habang abala ito sa panunood at parang walang kahit na anong
nakaapekto sa kanya. Kahit pa parang hinigop nito lahat ng drama kanina. Sa totoo lang, napapansin ni Travis ang kakaibang ganda ni Penelope. Kahit magulo ang buhok nito at wala sa ayos, parang mas gusto nga niya itong nakikita sa ganitong estado. Simple, natural at hindi alintana ang iniisip ng iba. Pero syempre, hindi niya maaaring ipakita ang iniisip niya. Ayaw nga niyang mabigyan ng ideya si Penelope na nagbabago ang nararamdaman niya rito. Travis, tititigan mo pa ba ako? O manunood ka na lang ng TV? Biglang tanong ni Penelope nang mapansin ang tingin niya. Ako? Hindi kita tinitignan ah. Mabilis na sagot naman ni Travis at halatang nagulat. Kumuha siya ng popcorn at tumingin sa screen, kunwari tutok sa palabas. Aha? Kung hindi ako ay sino? Ang wallpaper sa likod ko? Tanong ni Penelope habang nakangisi at kitang-kita ang kalokohan sa mukha. Basta hindi ikaw. Sagot nga ni Travis pero hindi maiwasang mapangiti ng bahagya. Napailing na lang siya. Ikaw talaga. Ang hilig mong mag-isip ng kung ano-ano. Tumawa na nga lamang si Penelope. Eh kasi naman, obvious, Travis. Kung gusto mo kong tignan, okay lang naman. Alam kong mahirap pigilan eh. Pangasar pa nga nito. Tama na nga. Sagot ni Travis. Pero bumalik siya sa tahimik na pagtitig sa screen. Kahit hindi niya naintindihan ang palabas. Habang tumatagal nagiging mas malinaw na sa kanya ang sitwasyon. Hindi lang simpleng pakikitungo ang nararamdaman niya kay Penelope. Alam niyang unti-unting nagkakaroon ng lugar ang babae sa puso niya. Kahit papilit niyang iwaksi ang ideya. Siguro dahil sa pagiging totoo nito. Sa kakayahan nitong magdala ng gulo at tawa sa bawat sitwasyon o baka dahil sa hindi maipaliwanag na koneksyon nilang dalawa. Samantalang si Penelope naman, tahimik na nakatutok sa TV, pero pasimpleng sumusulyap kay Travis. Napansin niya ng bahagyang ngiti nito, ang mahinang buntong hininga, at kung paano ito parang nahihirapang mag-focus. Alam niyang may naiisip si Travis pero nagpasya nga siyang huwag tanungin. Alam mo Travis, biglang sabi ni Penelope na sinira ang katahimikan. Kahit palpak ka minsan, at ang dami mong kaartehan, okay ka rin naman eh. Napatingin si Travis sa kanya. Hindi sigurado kung seryoso ito o nagbibiro. Ano yon, compliment ba yon o insulto? Natatawang saad na nga lamang ni Travis. Depende kung paano mo kukunin. Hindi napigilan ni Travis ang mapangiti. Tumalikod siya ng bahagya para hindi makita ni Penelope, pero sa loob niya, nag-umpisang tumibok ng mas malakas ang puso niya. Bago pa tuluyang maabot ang emosyon, ang kanyang mukha tumayo si Penelope. Tulog na ako. Huwag kang mag-iiwan ng popcorn sa sahiga. Ayoko ng pesteng langgam. Habang papasok si Penelope sa kwarto, sinundan siya ng tingin ni Travis. Hindi niya alam kung paano nangyari pero sa gulo ng kanilang kwento kunwari, parang unti-unti nagiging totoong lahat. Kinabukasan, maagang nagising si Penelope. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya, pero bigla na nga lamang siyang nagkaroon ng gana magluto ng almusal. Sa halip na magtambay lang sa sala, tulad ng nakasanayan niya sinubukan niyang maghanda ng pancakes, bacon at kape. Hindi naman siya bihasa sa kusina pero gusto nga niyang subukan para sa sarili o baka para sa iba. Siguro naman matutuwa si Travis kapag nakita niya to. Kung hindi, naku, ewan ko na lang talaga, bahala na siya. Mahinang bulong pa nga ni Penelope habang nilalagay ang huling batch ng pancake sa plato. Pagkalipas ang ilang minuto bumukas ang pinto at lumabas si Travis na mukhang kagigising lamang. Magulo ang buhok nito at naka-sweatshirt. Nahalatang hilaw pa nga ang pagkakaplansya. Tumigil ito sa kusina at tumingin sa direksyon ni Penelope na nagtataka. Ikaw? Nasa kusina? Anong nangyari? May apocalypse ba ha? Pagbibiro pa nga niya. Sabay upo sa mesa.
Apocalypse ka agad? Pwede bang simpleng pagbabago lang? Sagot ni Penelope habang inilalapag ang plato ng pancakes sa harap ni Travis. Ayan, almusal. Huwag ka nang magreklamo pa. Napanganga si Travis. Ikaw ang nagluto nito? Oo, bakit? Ayaw mo? Balik mo na lang. Sagot nga ni Penelope na nagkukunwaring iritado pero sa loob-loob niya, gusto niyang marinig kung magugustuhan nito ang niluto niya. Tumingin si Travis sa kanya. Hindi sigurado kung anong nangyayari, pero kinuha niya ang tinidor at sinubukan ng pancakes. Napakunot ang noo niya ng sandali kaya't natigilan si Penelope. Anong problema? Hindi ba masarap? Tanong ni Penelope kunwari walang pakialam pero halatang kinakabahan. Napangiti si Travis pagkatapos ng ilang segundo. Hindi ko alam na kaya mo palang magluto ng masarap. Hindi ko in-expect to be honest. Halos mapangiti si Penelope pero nagkunwari nga siyang walang epekto sa kanyang papuri. Eh di buti na lang nagustuhan mo next time ikaw naman magluto. Pwede rin, sagot ni Travis nakangiti habang nagpatuloy sa pagkain. Pero bakit ka biglang nagluto? Trip ko lang. Bakit bawal? Mabilis na sagot pa nga ni Penelope na tila nagtatago ng tunay na dahilan. Habang kumakain si Travis, hindi niya mapigilang mapansin kung paano nag-alala si Penelope sa bawat galaw niya. Pansin niyang nakatitig ito sa kanya, pero kapag nauhuli niya, biglang umiiwas naman ang tingin. Sa isang punto, hindi na nakatiis pa si Travis. Penelope, ano ba talaga? May kailangan ka bang sabihin? Napatingin si Penelope sa kanya. Biglang natahimik. Nag-iisip siya ng sagot na hindi halatang emosyonal. Wala, gusto ko lang sigurong magpasalamat. Kumunot noo ang lalaki. Magpasalamat? Sa akin? Tanong ni Travis at halatang nagugulhan. Para saan? Basta, sa lahat. Sagot ni Penelope at tumayo at kinuha ang tasa ng kape. Alam mo minsan, kahit ang mga kunwaring bagay nagiging totoo, di ba? Nakakatuwa lang isipin. Napatingin si Travis sa kanya. Hindi alam kung paano tatanggapin ang sinabi nito. Sa gitna ng kanilang mga biro at asaran, naramdaman niyang may bigat ang mga salitang yon. Hindi alam ni Penelope kung bakit niya nasabi ang bagay na yon. Pero habang naglalakad siya palayo, hindi niya maiwasang mapangiti. Ayaw niyang aminin pero nararamdaman niyang may nabubuong espesyal sa pagitan nila. At kahit pa hindi pa nga handang magpahayag si Travis, alam niyang hindi siya nag-iisa sa nararamdamang to. Tahimik na nagkakape si Penelope sa balkonahe at nang lumabas nga si Travis dala ang kanyang sariling tasa. Tumabi ito sa kanya. Tahimik na umupo at nagmasid sa tanawin. Salamat sa almusal. Hindi ko alam kung bakit pero gusto ko yung ganitong umaga. Saad ni Travis. Napatingin si Penelope sa kanya at nagbiro. Sarap ng luto ko no? Kaya gusto mo? Ngumiti si Travis. Hindi lang yon. Gusto ko lang yung ikaw ang kasama ko. Biglang natahimik si Penelope. Naramdaman niyang uminit ang mukha niya. Kaya't mabilis siyang tumingin sa ibang direksyon. Pero sa loob-loob nga niya, hindi niya mapigilang mapangiti. Sus, baka sinusubukan mo lang akong bulahin. Sagot pa nga ni Penelope at pilit na itinatago ang kilig. Hindi na nga sumagot pa si Travis. Tumingin lang siya sa direksyon ni Penelope at napapaisip kung kailan niya sasabihin ang nararamdaman niya. Hanggang sa mga sandaling yun, pareho nilang alam na may nabubuong koneksyon. Hindi nila kailangang magsalita para malaman. Isang gabi, abala si Penelope sa pagbabasa sa sofa, si Travis naman ay hindi mapakali. Sa mga nakalipas na linggo, napansin niyang unti-unti nang nagiging iba ang mundo niya. Ang mga araw na dati puno ng trabaho at walang emosyon ay napalitan ng mga tawanan, asaran at tahimik na sandali na punong-puno ng di maipaliwanag na koneksyon na si Penelope ang dahilan. Ito ang babaeng hindi natatakot magsabi ng totoo, laging nagbibigay ng kulay sa kanyang tahimik na buhay
at pinapakita sa kanya ang mundong hindi niya kailanman inakala na kailangan niya. Subalit bago pa siya makapagdesisyon na sabihin ang nararamdaman niya, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Nagulat si Travis nang makita si Marigold, ang dating kasintahan niya, na nakatayo sa pintuan ng kanyang opisina. Ang dating charm nito ay hindi pa rin kumukupas, para bang bumalik lahat ng alaala ng kanilang nakaraan sa isang iglap. Travis, mahinang sabi ni Marigold habang umingiti ng matamis. We need to talk. Nabigla si Travis ngunit pinilit nga niyang magpakita ng kaswal na muka. Anong ginagawa mo dito? I've been thinking about us, and I've realized I made a mistake letting you go. Can we start over again? Samantala, si Penelope ay nasa bahay at naghahanda ng hapunan. Walang kaalam-alam si Penelope sa nangyayari. Iniisip niya kung bakit parang naging mas tahimik si Travis nitong mga nakaraang araw. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nag-aalala, pero ramdam niyang may kakaibang bigat sa puso niya. Sorry, busy lang siya. Bulong ni Penelope sa sarili, pilit na winawak siyang kung anumang iniisip niya. Nang makauwi si Travis, nakita niya si Penelope sa kusina na abala sa pagluluto. Ang amoy ng niluluto nito ay nagbigay sa kanya ng kaunting kaginhawaan, ngunit ang bigat ng pakikipag-usap kay Marigold ay hindi niya maalis. Hey, bati nga ni Penelope at hindi lumilingon. Late ka na naman. Kumain ka na ba? Kung hindi pa, meron akong ginawa na espesyal. Hindi agad nakasagot si Travis. Tumitig lang siya kay Penelope na abala sa pag-aasikaso. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kailangan niyang sabihin ng lahat tungkol kay Marigold, tungkol sa nararamdaman niya. Pero paano? Penelope, mahinang tawag niya. Tumalikod si Penelope at ngumiti. Ngunit napansin ang bigat sa mukha ni Travis. Anong problema, may nangyari ba? Huminga ng malalim si Travis. May bumalik sa buhay ko. Napakunot ang noo ni Penelope. Bumalik? Sino? Si Marigold. She's my ex-girlfriend. Gusto niyang makipagayos. Gusto niyang bumalik kami sa dati. Natigilan si Penelope. Hindi niya alam kung bakit bigla nga siyang nakaramdam ng kakaibang kirot. Sa halip na ipakita nga ang nararamdaman, nagbiro siya. O edi wow, ano naman ang sagot mo? Penelope, it's not that simple. I don't even know what I want yet. Sad nga ni Travis. Natahimik si Penelope. Sa kaloob-looban niya, may bahagi ng puso niya ang umaasang si Travis ang pipili sa kanya, pero alam niyang wala siyang karapatang mag-demand. Kunwari lang silang mag-asawa, di ba? Well, ani nga ni Penelope at pilit na pinapanatili ang kaswal na tono ng boses. Mukhang marami kang kailangan pag-isipan. Sabihin mo na lang kung anong desisyon mo at kung aalis ka para bumalik sa kanya. Sabihan mo ko para maayos ko ang papel natin. Penelope, this isn't about the papers anymore. Napatigil si Travis, halatang nahihirapan. Kung hindi tungkol sa annulment papers na matagal mo nang gustong ipapirma sa akin, tungkol saan naman? Hindi sumagot si Travis. Tumitig lang siya kay Penelope na parang gusto niyang sabihin ang lahat, ngunit hindi niya magawa. Tumalikod si Penelope at nagpatuloy sa ginagawa, ngunit hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha nang hindi siya nakikita ni Travis. Kinagabihan, parehong hindi makatulog ang dalawa. Si Travis ay nakatingin sa kisame, iniisip kung bakit hindi niya masabi kay Penelope na siya ang pinili niya. Pero sa kabila ng kanyang nararamdaman, naroon ang takot na baka masaktan niya si Penelope kung hindi ito magtugma. Si Penelope naman, tahimik na nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang isang larawan nilang dalawa na kinuha ng isang reporter noong nagpapanggap pa silang masaya bilang asawa. Bigla niyang napansin kung gaano sila kaharapan at gaano kasaya ang itsura nila noon. Pero totoo nga ba? Sa isip niya,
Isang bagay lang ang malinaw. Ayaw niyang bumalik si Travis kay Marigold. Pero may karapatan ba siyang humiling? Habang naghihintay ang dalawa sa susunod na hakbang, walang kamalay-malay si Marigold na may laban siyang hindi niya inaasahan. Ang pusong unti-unti nang napupuno ng Penelope. 3 araw nang wala si Penelope. Ang bahay na dati puno ng tawanan at alitan ay naging malamig at tahimik. Para kay Travis, parang may malaking butas sa puso niya mula nang umalis si Penelope nang walang paalam. Naiwan lang ang isang sulat sa mesa. Travis, hindi ko na kayang magpanggap pa. Huwag mo kong hanapin. Magiging mas maayos para sa ating dalawa kung maghihiwalay na lang tayo habang kaya pa natin. Alagaan mo sana ang sarili mo. Paulit-ulit na binasa ni Travis ang sulat na iyon. Alam niyang may mas malalim pang dahilan kung bakit bigla na lang siyang iniwan ni Penelope. Pero sa halip na sumuko, pinili niyang hanapin ito. Alam niyang hindi na ito tungkol sa papel o sa kanilang kunwaring kasal. Ito na ang totoo. Sa bahay ng lolo ni Travis, nag-usap sila ng masinsinan. Lolo, paano kung huli na ang lahat? Tanong ni Travis habang nakaupo sa harap ng fireplace. Paano kung hindi niya na ako paniwalaan pa? Ang lolo niya na si Don Hector ay ngumiti ng banayad. Alam mo apo, minsan ang pag-ibig ay hindi tungkol sa tamang salita. Tungkol ito sa tamang kilos. Kung mahal mo talaga si Penelope, edi pakita mo. Kung nasaktan mo siya, iparamdam mo na handa kang magbago. Pero una sa lahat, hanapin mo muna siya. Walang kwento ng pag-ibig ang natapos ng hindi lumaban ng isa. Napaisip si Travis sa sinabi ng kanyang lolo. Alam niyang tama ito. Hindi siya pwedeng tumigil. Samantala, sa probinsya, si Penelope ay abala sa pag-aalaga sa bukid ng kanyang pamilya. Gusto niyang magtago sa tahimik na lugar na ito, malayo sa gulo ng lungsod at sa mga komplikasyon ng kanyang kunwaring kasal kay Travis. Pero kahit anong pilit niyang burahin ang alaala ng lalaki, hindi niya magawa. Minsan, habang nagdidilig ng halaman, napapahinto siya at napapaisip. Ano na kayang ginagawa niya? Nagbalikan na kaya sila ni Marigold? Isang araw dumating ang matalik niyang kaibigan na si Clara. Dala ang balita mula sa lungsod. Penelope, alam mo bang hinahanap ka ni Travis? Tanong nito habang nakaupo sa harap ng kubo. At alam ni Clara ang kwento ng dalawa at lagi nga rin niyang nakikita si Travis, kaya't updated nga siya sa nangyayari. Nagulat nga si Penelope pero pilit nga niyang itinatago ang reaksyon. Hinahanap? Bakit pa? Tapos naman ang papel namin ah. Hindi lang dahil sa papel, Penelope. Hindi ba halata? Mahal ka na niya. Kung masungit siya noon, sumobra na ata ngayon. Nadadami ang mga empleyado niya eh. Clara, kunwari lang ang lahat. Hindi totoo yun. At kahit totoo man, hindi ako ang tipo niyang babae at saka alam ko namang ganyan na talaga siya. Kung ganun, bakit ka umalis? Kung wala kang nararamdaman para sa kanya, bakit ka natatakot makita siya ulit? Hindi nakaimik si Penelope. Sa kaloob-looban niya, alam niyang tama si Clara. Umalis siya hindi dahil wala siyang nararamdaman. Umalis siya dahil natakot siyang masaktan. Sa lungsod, tinulungan ng mga kaibigan at ng lolo ni Travis ang paghahanap kay Penelope. Travis, sabi ng kaibigang si Miguel, alam mo bang sinabi ni Penelope sa akin dati na ang bukid ng pamilya niya, ang safe haven niya? Kung talagang gusto mong makita siya, doon ka magsimula. Hindi na nagdalawang isip si Travis. Kinabukasan, nagmaneho siya papunta sa probinsya, dala ang determinasyong maibalik si Penelope. Sa bukid, habang nagaani si Penelope, biglang tumigil ang truck sa labas ng kanilang bakuran. Napatigil si Penelope sa ginagawa ng makita ang isang pamilyar na figura, si Travis. Naka-jeans at t-shirt lang ito, halatang pagod mula sa biyahe, pero may kakaibang ningning sa mga mata. Travis?
Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Penelope at pilit na pinapanatili ang normal na tono ng boses. Lumapit si Travis. Hawak ang sulat na iniwan niya. Hinahanap kita. Akala mo ba matatanggap ko na lang to? Sinabi ko na sa'yo. Tapos na ang kunwari nating kasal, wala ka ng obligasyon sa akin. Sagot ni Penelope at umiwas nga ng tingin. Penelope, hindi naman ito tungkol sa kasunduan. Hindi ito tungkol sa kunwaring kasal natin. Nahanap ko ang sarili ko habang kasama kita. At nahanap kita. Hindi ko kayang mawala ka. Napatigil si Penelope. Ramdam niya ang sinseridad sa boses ni Travis. Pero pilit pa rin niyang itinatanggi ang nararamdaman. Paano kung hindi mo talaga alam ang nararamdaman mo? Paano kung mali lang to? Lumapit si Travis at hinawakan ang kamay niya. Penelope, ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging totoo sa sarili. Hindi ito mali. Alam kong hindi madali pero handa akong lumaban para sa'yo. Pero ang tanong, handa ka bang maniwala sa akin? Tumula ang luha ni Penelope, ngunit napangiti siya. Travis, hindi ako handang masaktan ulit. Pero kung ikaw ang kasama ko, siguro kaya ko. Ngumiti si Travis. Niyakap siya ng mahigpit. Parang ayaw na nga siyang pakawalan pa. Hindi kita iiwan, Penelope, hinding-hindi. Sa probinsya, muling nagsimula ang kwento ni na Travis at Penelope. Hindi naging madali para kay Travis ang pag-a-adjust sa simpleng pamumuhay ni Penelope. Dati, sanay siya sa malalaking negosyo, air-conditioned na opisina, at mamahaling kape. Pero sa probinsya, ibang mundo ang kinagisnan niya. Gising sa madaling araw, simpleng almusal ng sinangag at tuyo, at hindi inaasahang mga hamon tulad ng pag-aalaga ng mga manok. Gayunpaman, ginawa niya ang lahat upang magkasundo sila ni Penelope. Travis, bakit mo inaayos ang shelf na yan? Ayos na yan kanina. Sabi ni Penelope habang naglalagay ng mga bagong paninda sa thrift shop niya. Marketing is everything. Kung gusto mong maka-attract ng mas maraming customers, kailangan presentable ang tindahan. Sagot ni Travis habang inaayos ang mga display. Bakit? May nagrereklamo ba? Wala naman akong naririnig ka. Hirit ni Penelope pero hindi na siya tumutol. Alam niyang may punto si Travis kahit minsan nakakairita itong masyadong maorganisa. Unti-unting napansin ni Penelope ang pagbabago. Sa tulong ni Travis, dumami ang mga customer ng thrift shop. Pinaayos ni Travis ang signage ng tindahan, naglagay ng maayos na inventory system, at nagplano pa ng monthly sales promo. Maging ang maliit na food stall ni Penelope na dating nagbebenta lang ng kakanin at pansit ay nagkaroon ng mas malawak na menu. Wow, ang daming tao! Ani nga ni Clara habang tumutulong kay Penelope. Kung dati konti lang ako kumakain dito, ngayon parang mini restaurant na. Oo nga eh. Sagot ni Penelope habang abala sa pagbabalot ng pagkain. At lahat ng to dahil kay Travis. Hindi mapigilang ngumiti ni Penelope. Sa kabila ng asaran at tampuhan nila, alam niyang malaking tulong si Travis sa buhay niya. Pero higit pa roon, nagsimula na niyang makita ang lalim ng pagkatao nito. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Travis sa harap ng kubo, nagkausap ang dalawa. Travis, panimula nga ni Penelope habang umiinom ng tsaa. Bakit mo ginagawa to? Bakit ka nagtsatsaga dito sa probinsya? Hindi ba parang ang boring para sa'yo? Napangiti si Travis at tumingin sa bituin. Noong una akala ko nga boring. Pero habang tumatagal, nare-realize ko dito, nahanap ko ng totoong saya. Lalo dito, simple at totoo. At nandito ka. Natigilan si Penelope. Ako? Ano naman ang kinalaman ko? Napangiti si Travis. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong magtagal dito. Ikaw ang nagturo sa akin na hindi laging tungkol sa pera o tagumpay sa negosyong suktan ng buhay. Minsan sapat na tumatawa ka sa isang simpleng bagay. O yung kumain ka ng nilagang saging habang nanonood ng araw. Natigilan si Penelope. Naramdaman niya
ang tibok ng puso niya. Sa mga nakalipas na buwan, naramdaman niyang unti-unti na rin siyang nahuhulog kay Travis, pero natatakot siyang tanggapin. Natutunan ni Travis kung paano mag-adjust sa pamumuhay sa probinsya, pati ang paggawa ng kakanin ay naging eksperto na rin siya sa tulong ni Penelope. Samantala, si Penelope naman ay natutong magtiwala kay Travis sa mga desisyon para sa kanilang negosyo. Ngunit higit pa sa negosyo, natutunan nilang magtiwala sa isa't isa. Penelope, panimula nga ni Travis habang iniisa-isa ang mga paninda. Naisip ko bakit hindi tayo mag-expand? Pwede tayong magbukas ng bagong branch sa bayan. Talaga? Hindi mo ba iniisip na baka mahirapan tayo? Tanong ni Penelope pero sa loob-loob niya, alam niyang magagawa nila ito. Parte ng hirap ang tagumpay, Penelope. So, can we try? Habang pinagmamasdan ni Penelope si Travis, napagtanto niyang hindi na ito ang dating lalaking kilala niya. Hindi na ito ang negosyanteng walang ibang iniisip, kundi pera at trabaho. Si Travis na ito, isang lalaking handang bumaba sa lupa para sa kanya. At sa sandaling iyon, alam niyang handa na siyang magtiwala muli, hindi lang sa relasyon nila, kundi sa pagmamahal na unti-unti nang nagiging totoo. Isang umaga, habang abala si Travis sa pagbibilang ng kita mula sa thrift shop, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nasa kabilang linya ang boses ng kanyang lolo Hector. At kahit hindi nakikita ni Travis, alam niyang seryoso ang tono nito. Travis, kailangan mong bumalik sa lungsod. Bungad nga ng kanyang lolo. Hindi na pwedeng ipagpaliban pa ang usapan tungkol sa mana. Ikaw ang tagapagmana ng kumpanya. Napabuntong hininga si Travis habang nakatingin kay Penelope, naabala sa pag-aayos ng mga bagong paninda. Kahit magulo ang paligid, parang sa kanya ay napaka-perpekto ng eksenang yun. Lolo, salamat sa offer, pero hindi ko na kailangan. Sagot niya, may bahagyang ngiti sa labi. Hindi mo kailangan. Pag-uulit nga ng lolo niya, Travis, alam mo bang, kayang triplehin ng kumpanyang ito ang yaman mo? Isusuko mo ba talaga ang lahat ng ito para sa isang thrift shop at maliit na food stall? Napatingin si Travis kay Penelope. Sa kasalukuyan, nakikipagbiroan nga sa mga suki ng tindahan para bang sa bawat tawanan nila bumibigat ang pagmamahal para sa babaeng ito. Opo lolo, masaya po ako dito. Sagot niya nang wala ng alinlangan. Hindi tungkol sa pera o tagumpay sa negosyo ang sukatan ng buhay ko ngayon. Mas mahalaga ang tahimik at totoo. Pero hindi sumuko si Hector. Hindi ko sinasabing iwanan mo si Penelope o ang buhay mo dyan. Pero isipin mo rin ang pangmatagalan. May mga bagay na kaya mong gawing mas maganda kung may mas malawak kang resources. Ani nga ni Hector. May pili yung tono. Ngayon kung ayaw mo talagang tanggapin ang mana, baka ibigay ko na lang to sa ibang tao. Nagulat si Travis. Ibang tao? Kanino po? Baka kay Penelope. Sagot ng lolo niya at natatawa. Tingin ko, mas matalino siya kaysa sa'yo pagdating sa pagpapalago ng negosyo Hindi napigilan nga ni Travis ang mapangiti. Lolo, seryoso po ba kayo? Seryoso ko, Travis. Kung gusto mong tumanggi, di wag. Pero bigyan mo siya ng pagkakataong alamin kung ano ang pwede niyang gawin sa yaman ng pamilya natin. Sabihin na natin gusto ko lang makita kung paano magtutulungan kayong dalawa. Natigilan si Travis. Alam niyang nagpapatawa ang lolo niya. Pero may laman ang sinabi nito. Kinagabihan sa tabi ng kubo nila, ikinuwento nga ni Travis kay Penelope ang sinabi ng kanyang lolo. Pinapaubaya na lang daw niya sa iyo ang mana ko kung ayoko. Natatawang kwento nga nito habang iniinom ang kanyang kape. Ano? Bakit naman ako? Sabi nga niya, mas magaling ka nga raw sa akin sa negosyo. Well, hindi naman siya nagkakamali. Pero seryoso, Travis. Ayaw mo talagang tanggapin ang mana mo? Napakalaking bagay niyan. Naghirap ka din naman siya ni. Tumingin si Travis sa kanya. Puno ng sinseridad ang mga mata. Penelope, lahat ng kayamanan sa mundo wala ring saysay kung wala ka. Mas mahalaga sa akin ang makasama ka dito.
Sa bahay na pinili natin. Natigilan si Penelope. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Pero mabilis nga niyang pinahid dito. Travis, minsan napaka-corny mo rin. Alam mo ba yun, ha? Tumawa si Travis. Pero hinawakan ang kamay ni Penelope. Ang corny. Corny o hindi, totoo yun. You're the most important person in my life. Sa mga sumunod na araw, tinulungan ni Travis si Penelope na palaguin ang kanilang negosyo. Mula sa simpleng thrift shop at food stall, naging tanyag ang kanilang lugar bilang paboritong tambayan ng mga tao. At kahit paulit-ulit na ngang inaakit ni Don Hector si Travis na bumalik sa lungsod, lagi nga niyang sinasabi ang parehong sagot. Masaya na po ako dito, Lolo. Ang sagot na yun ay palaging may kasamang ngiti. Isang ngiting puno ng kasiyahan, kasiguraduhan at pagmamahal para kay Penelope. Sa ilalim ng isang malaking puno sa likod ng kanilang bahay, nag-uusap sina Travis at Penelope. Hindi ko inakala na kaya mo palang mamuhay ng ganito, Mr. Sungit. Sad nga nito habang tumatawa. Hindi ko rin inakala na kaya ko pala to. Pero sa totoo lang, mas gusto ko na ito kaysa sa dati kong buhay. Dati, puno ng pera ang buhay ko pero parang wala akong tunay na dahilan para magpatuloy. Alam mo yun? Ikaw talaga. Parang ikaw lang ang may problema. Ako nga simula nung natigil nga siya at huminga ng malalim. Simula nung nasaktan ako dati, akala ko wala na akong ibang makikita kundi puro takot. Takot na magtiwala ulit. Takot na magmahal ulit. Tumingin si Travis sa kanya nang may sinseridad. At ngayon? Ngayon masaya ako. Pero higit pa doon, natutunan ko ulit na magtiwala sa sarili ko at sa'yo. Biglang napansin ni Travis na seryoso nga ang usapan nila. Tumayo siya at naginat. Parang gustong gawing mas magaan ang sitwasyon. Alam mo, Penelope, ang dami kong natutunan dito. Tulad ng paano magbalat ng niyog nang hindi nasusugatan. Napatawa si Penelope. At kung paano kumain ng sinangag at tuyo kahit ang arte mo sa pagkain dati. Pero higit pa doon, natutunan ko na hindi mo kailangan maging milyonaryo para maging masaya. Minsan sapat na yung simpleng buhay, kasama ang taong mahal mo. Naramdaman ni Penelope ang bilis ng tibok ng puso niya. Travis, ang corny mo talaga. Corny o hindi, totoo yun. Penelope, hindi lang kita mahal dahil ikaw ang nagturo sa akin ng simpleng buhay. Mahal kita dahil ikaw ang nagpapaalala sa akin na ang lahat ng bagay na mahalaga hindi nabibili ng pera. Natigilan si Penelope. Alam niyang may gusto pang ang sabihin si Travis, pero parang kinakabahan ito. Sa wakas nagsalita na rin siya. Penelope, may tatanong sana ako sa'yo. Ano naman yan? Baka plano mo na naman akong gawing bahagi ng business strategy mo ha. Saad pa nga nito. Hindi ito tungkol sa negosyo. Tungkol to sa atin. Pumugot siya ng maliit na kahon mula sa bulsa niya at lumuhod sa harap ni Penelope. Teka Travis, anong ginagawa mo? Dati nagkukunwari lang tayong mag-asawa. Pero ngayon gusto kong gawing totoo. Mahal kita, Penelope, at gusto kong makasama ka habang buhay. Will you marry me? Hindi agad nakasagot si Penelope. Nakatitig lang siya kay Travis. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. At sa wakas ngumiti nga siya at tumango. Oo, Travis. Oo, gusto ko rin. Pero sa isang kondisyon. Ano naman yun? Promise mo kahit anong mangyari hindi ka babalik sa pagkasupladong CEO kahit tanggapin mo pa ulit yung mana mo. Tinaas nga ni Travis ang kanyang kanang kamay. Promise, basta ikaw ang magiging boss ko habang buhay. Isang buwan nga ang lumipas at sa isang simpleng seremonya sa probinsya nga nagulat ang kanilang mga kaibigan at pamilya nang inanunsyo nilang magpapakasal muli. Pero sa pagkakataong ito ay totoo na nga ang lahat. Sa kasal ay nandoon si Don Hector, naabot tengang ngiti. Ang mga kaibigan ni Travis, masayang masaya lalo na't nakita nila ang bagong pananaw sa buhay ng kaibigan.
Ang laki ng pinagbago nito. Naglalakad si Penelope sa aisle at si Travis naman hindi mapigilang umiti. Nang magpalitan sila ng mga pangako, naging simple ngunit makabuluhan ang sinabi ni Travis. Penelope, you are the beginning and end of all my dreams now. I don't know how I lived without you before. Now I know. That's why my life was directionless before, because I was searching for you. Sagot nga naman ng babae. Natakot din ako magmahal muli. Natakot ako magtiwala ulit. Pero ikaw ang nagpabago sa akin. Ikaw ang nagpakita na ang pagmamahal ay hindi laging masakit. Na minsan, ito pa ang nagbibigay ng bagong pag-asa. Sa isang simpleng kasal, sa harap ng mga kaibigan at pamilya, nagsumpaan sila ng pagmamahalan na walang hanggan. Hindi ito ang tipo ng kasal na puno ng luho at grande ang seremonya. Wala silang mga pribilehiyo o marangyang okasyon. Ngunit ang kasal na ito ay mas matimbang, mas tapat. Isang pagsasama ng mga pusong hindi natakot magbukas sa isa't isa, hindi natatakot magtiwala at mahalin. Sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, ipinagdiwang nila ang simula ng isang tunay na buhay na magkasama. Hindi bilang isang fake na mag-asawa, kundi bilang tunay na mag-asawa na natutong magtiwala at magpatawad at natutong mahalin ang isa't isa ng buo. At hindi lang yun ang magandang nangyari sa kanilang buhay. Biniyayaan pa nga sila ng hindi lang isang anak, kundi 4 na anak nga kaagad. One big happy family kaagad sila na siyang mas nagpasaya naman sa doon na lolo nga ng lalaki. Ngayon nga masasabi nga nila na kompleto na nga sila at wala na silang mahihiling pa. Kung dati, panay sila pagsubok at para silang aso't pusa, ngayon nagmamahalan na nga sila at mas pinagbuklod pa ng kanilang mga cute na mga anak na talaga namang aalagaan nila at tuturuan ng magandang leksyon. Isa na dito na hindi lang kayamanan ang pwedeng makapagpasaya sa atin, kundi ang mga taong nagmamahal sa atin, sa ating paligid at ang peace na binibigay nga ng mga ito sa ating buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Penelope at Travis. Maraming salamat po sa lahat ng maulang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardilio, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcelias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn,
Merlilyn, Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina, Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.